Hindi nyo ba alam, meron ako malaking kagat ng pating dito sa hita ko, sa left side. Parang tinanggalan ako ng steak. Woo! Why? Parang sarap na sarap ako sa pagmumotor ngayon. Ang hirap eh. Meron na daw bagong kapalit ang Vulcan S. So hindi ka pa di paniwala. Kaya! Ay gumano. Alamin ko. Yan, ayos na. Good morning mga kaibigan. Good morning pa ba? Magandang hapon po sa inyo lahat. At nagbabalik po ako sa aking channel. Welcome po sa inyo. Nandito po tayo sa aking vlog, ang Danten Ride. At ngayon, pupunta ako ng Carmona. Medyo magagala-gala lang ng konti. Yun o, Porsche. Naka-plastic pa oh. Sana all. Sana all. Woo! Yeah boy. So hindi ako mag-ES-Lex. At dadaan ako doon sa service roads. Gusto kong mahirapan. At para medyo maiba-iba naman. At nakakasawa na kasi mag-ES-Lex. Napakainit. Time check 12:15 ng tanghali. Ang bigat ng bag ko. So kailangan kong magpagas. Why? Ayoko dyan. Hanap tayo ng magandang gasolinahan. Choosy no, choosy. Kailan pa ako naging choosy? Papagas naman ako dun eh. Joke lang yun. Kopya. But parang sarap mag-ride ngayon, no? Parang sarap na sarap ako sa pagmumotor ngayon. Parang walang halong kaba o ewan. Pag natin kakalimutan magdasal bago tayo mag-ride. At napakadelikado sa kalsada. Itong hirap eh. Itong hirap. Ayan, yung ambulansya, di makadaan. Traffic. Tara, singit tayo dun. Oh, yabang oh, nakakasingit oh. Wow. Oh. Hindi, sa totoo hirap-hirap ako. Mainit lang kasi. Mainit lang talaga kaya sumisingit ako. Pero kung hindi. Ayun sumisingit dahil kasi napakahirap. Maubos yung lakas ko agad. Yan, total oh. Kaso parang hirap. Yung hirap umad dun eh. Ang hirap tumabi dun oh. Nasa kanto kasi. Hanapin ako ng Shell. Tara. Kopya. Ayun o Shell. Tara, pagas tayo ron. Ang delikado to. Medyo mataas. Sopya. May pera pa ako. 200 no? Boss, 300 lang po. Ano? Yung premium? 300. Yung mga pera. Puro resibo. Ito pa. Wala po. Yan, ayos. Smooth as butter. Yan. Tara. Pwede ko muna yung aking sukli.
you. Tara. Ay, ay, ay. Grabe, stretching ko ron ah. Napulikat ako ron ah. Pinulikat ako doon. Mali yung sakay ko. So mamaya kung hindi ko makakalimutan, bibisitahin natin yung isa sa mga kinakainan namin doon sa May Carmona, yung Lomihan Overload. Oops. Lomihan Overload doon sa may bandang Carmona, Purificacion, Carmona. Sulit na, masarap naman. Bakit naman? Masarap. So gusto kong isil yung aking exhaust. So may binili na kasi akong cement, PVC cement, exhaust pipe cement. Kaso medyo kinakabahan akong ikabit siya, ilagyan siya yung mga singawan niya kasi baka mamaya pag gusto ko magpalit ng exhaust, so gusto kong may tanggalin, baka mahirapan akong baklasin siya kasi cement baka yung tumitigas. So ang sabi, may napanood ako ibang mga vlog, ang nilalagay nila is yung silicone ang nilalagay nila. Oo. Napapaisip ako, hindi pa nasusunog yung silicone, nakakayanin niya ba yung ganong temperature, pero tignan natin. Karamihan sa mga napapanood kong vlog, silicone yung ginagamit nila eh. So para hindi talaga magkaroon ng singaw yung mga exhaust, para mabawasan yung mga diesel pump saka yung mga backfire. At nagtanong-tanong na rin ako sa mga nagre-remap, medyo pricey yung iba, no? Kasi meron akong hinahanap yung tigpa 5,000 pesos. Nawawala lang siya sa Facebook ko, di ko na siya makita. So nung nagtanong kasi ako, sa Vulcan daw is mga may 5,000, may 7,000, may 12,000, iba-iba yung mga price nila, no? Kaya mas maganda talaga doon tayo sa Kilala, sure. Malayo nga lang, may isa kasi akong alam yung sa may band ng Pampanga. Okay daw doon, magaling daw doon. Kaso malayo. So syempre gagastos pa ako ng toll, gasolina. Nag-neutral ako, diba? So dagdag sa gastos. So medyo naguguluhan ako, no? Yung mga pinapanood ko sa YouTube, ang tawag nila doon minsan remap, ang tawag nila reflash, para doon sa mga iwas backfire. Ang gulo eh. Iba remap, iba reflash. Hindi ko tuloy maano. So naguguluhan ako kung ano ba talaga yung tawag doon sa para mawala yung mga backfire saka yung mga diesel pump, yung ganyan. So ang gusto ko lang naman, yun nga, mabawas yung diesel pump saka yung backfire para safe ang engine natin. Meron akong napanood kasi doon sa may bandang Caloocan, 5,000 lang daw. Pero sana yung 5,000 yun is kahit anong motor na, kahit anong big bike na. Yung iba kasi mga pinagtatanungan ko, depende sa modelo eh. Kaya saka hindi ko naman sure kung magaling or alam mo na, hindi natin sigurado, gagastos tayo ng pagkamahal-mahal, diba? Ay 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 ay. Pilipinas nga naman talaga. Nako, napaka-traffic. Oops. At ang dami pang mga hukay-hukay sa kalsada. Nako, delicados. Urameshi. Oh, Uramakaria. Uy, tara.
Diretso tayo. Ingat-ingat tayo kung ayaw nyong sumemplang. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Kailangan ko na rin magpalit ng helmet eh. Sabi nila meron daw helmet na natahimik, na hindi mo masyado marinig yung ingay na exhaust. Yung showy daw, showy. Ako ewan, hindi ko alam yung tawag. Hindi ko alam yung tamang pronunciation. Yawn. Traffic. Hirap kasi. Hirap eh. Hirap sumingit-singit at mag-iba ng direksyon. Go. Huwag lang biglang mamamatayan. Pagka nakasandal ka, yung nakalin ka, tapos bigla namatayan. Ako, that's same, bagsak ang abot. So, binapanood ako sa YouTube, meron na daw bagong kapalit ang Vulcan S, Kawasaki Vulcan S650. So, hindi ko alam kung totoo yun, no? Kasi sa itsura pa lang niya, naka-inline 4 siya. So, yung headers niya, 4 yung labasan ng exhaust. So, parang medyo hindi ka panipaniwala. Masyadong naging sporty yung kanyang looks. And then, yung kanyang brakes is naka parang ano siya, parang nakatawag doon. Tignan nila sa picture. Sporty yung kanyang front brakes eh. Nakita nyo ba sa picture? Diba? Angas, diba? So kung magkakaroon man na Vulcan S 2025, malamang tumasa naman ang presyo. Malamang sa malamang. Pero mukhang hindi ko pa rin ibebenta yung aking Vulcan S. Alam mo bakit? Kasi napaka reliable niya. Kung pag-uusapan natin comfort, nako, napaka komportable. Sa gas, medyo. Sa maintenance, mas okay ang maintenance niya kumpara dito. At saka syempre mas mura siya, 'di ba, kumpara dito. Para sa akin kasi, ang pinakahabol ko doon sa motor na yon is yung riding comfort. Yun yung kanyang pinakamagandang feature. Saka mura siya. Mura kasi second hand ko nabili. Mura nga. Syempre ako hindi ako bibili ng ng brand new kasi alam mo na, ang hirap bumili ng brand new. Mahal. Saka for 3 years or 5 years, 'di ba? May babayaran kang utang, 'di ba? Hindi siya practical eh, no? So, ako naghanap lang ako na mura-mura mga second hand. No, hindi naman yung last bag, no? Hindi ako bibili ng last bag. Syempre yung presentable, syempre. Hangga't maaari nga yung yung fresh pa, 'di ba? Mukhang bago pa. So, yung mga 5 years old na mga motor, yun, okay pa yun. Wag lang yung mga lagpas 5 years na, kasi medyo may doubt na ako na may mga kalawang na yan. Saka yung mga chip na yung mga paint nyan. Pero alam nyo ba, yung Vulcan S na yun, nabili ko siya, alam nyo kung magkano? Ang mura lang, nasa 300,000. Hindi ko alam kung mura sa ibang tao or kaya ako nasasabing mura. Dahil kasi yung odometer niya, alam nyo kung ilan. Nabili ko siya, nasa 700 plus pa lang yung odometer, diba? Actually hindi 300,000 ko nabili eh. 295,000 yung Vulcan S na yan, 2019 model. And then meron siyang 700 plus sa kanyang odometer. Yung mga brake calipers niya, yung mga rotor niya, hindi pa put promise. Okay yung mga paint. May mga kalawang sa ibang mga tornilyo, pero inayos ko na yun eh. Madali naman palitan yung mga tornilyo eh. Kasi yung mga nilagay nilang tornilyo doon sa motor, kasi naglagay actually nung parang sandalan yung unang owner sa likod. Which is yung sandalan na yun, nahulog yun doon sa startle, so wala na. So yun, nabili niya yun sa Shopee, and then may kasama tornilyo. Syempre yung tornilyo hindi naman ganun stainless, diba? Cheap lang siya, kaya ayun ang kinalawang.
Pero hindi ko naging problema yun, madali ko napalitan yung tornilyo na yun. And then the rest dun sa motor na yun, napaka okay, diba? Oo nga, may naging problema pala ako. So may mga naging kalawang siya sa loob. So ako kasi medyo maarte talaga ako. Ayoko na may mga kalawang, hanggat maaari nire-repair ko yan. Kaya ko naman magpintura, kaya ko naman mag-retouch. So yun, tinanggal ko yung kalawang sa loob. And then natanggal naman siya. Tapos nilagyan ko siya ng sealant, yung PUR 15 ba yun, something. So medyo pricey yung sealant na yun. Nasa mga, nabili ko siya sa Lazada, 2,000 plus. Pero actually yung price nun mahal talaga eh. So yun, may nakita ko mura, yun yung ginamit ko. Medyo yung labor lang talaga do sa pagpapaayos ko do sa tank na yun is medyo inabot ako ng mga 1 linggo, ganyan, mahigit. So medyo nahirapan talaga ako ron. Pero yun nga, siguro kaya siya nagkaroon ng kalabang noon kasi di ba yung may-ari na stroke. Siguro na stroke yun mga wala pang 1 taon yan na nabibili yung yung motor na yun. And then hindi na nagamit yung motor. So nakatambak na lang. So inisip niya wala bang ibang gumagamit na mga anak. Yung mga anak niya puro babae. So walang magtatangka talagang gumamit ng motor niya. Kaya yun, naisipan na lang nilang ibenta kasi nakatambak na lang. So yun, yung naging issue ko ron, yung tangke. Pero the rest, wala na. Nais ko naman yung tangke. Saka ito nga, diba nagkaroon ako ng issue before nung ini-start ko tong motor, ayaw niya mag-start. So yun, nais ko na yun kasi ang naging problem niya, hindi yung tangke ulit, kundi itong tong kill switch. So wala masyadong contact, no? Kaya pala, so nasayang labor ko, kakabaklas. And then later on, figure out namin na ang nagiging cause pala itong kill switch. So tuwing naka-enable siya, naka-on siya, hindi siya masyadong lapat, kaya yung ibang mga components siya hindi tumatakbo, diba? Once you start the engine. So isa na rin yung yung sa may fuel pump motor. So tuwing i-switch on ko yung susian niya, so maririnig ko hindi tumutunog yung kanyang fuel pump motor. Dapat may tunog yun na umaandar siya. May ngayon maririnig niyo sa may bandang tangke yun, hindi siya tumutunog. Kaya naging suspect namin talaga una is tong fuel pump motor yun. So yun nga, hindi siya tumutunog. Yung ginawa namin, binaklas namin siya, chinek namin, baka mamaya may kalawang ulit or hindi na umiikot yung motor or defective na. Pero walang kalawang. Pinilitan ko actually ng fuel pump motor, okay siya, diba? Parehas lang. So binalik ko yung nakabit na fuel pump motor. And then later on, chinek namin yung itong kill switch. So yun na nga. So walang problema sa relay, nakapagbigay siya ng voltahe doon sa fuel pump motor. And then yun, mabuti, tuwa ako na yun lang yung problema. Kaya yun, nilinis namin to, binaklas namin, nilinis namin. So yun yung mga nangyari sa motor ko. At lalab ko yung Vulcan na yun kasi ang sarap niya talagang i-ride. Ang sarap niya talaga. Torquey siya, torquey. Ano ba tawag doon? Undersquare ba yun? Kung di mo nagkakamali. Yung mas malaki yung kanyang stroke kesa bore. So ganun talaga yung mga cruiser, yung mga between, mas malalaki yung stroke compared dun sa bore. Yung bore kasi yung yung diameter ng piston, yung cylinder. Yeah, pero yung bore, yun yung yung lalim ng ginagalawan na piston sa loob, 'di ba? Nag-up and down siya, gumagalaw siya. Yun yung lalim, yun yung stroke. So pag mas malaki ang stroke kesa bore, yun torquey yun. Nararamdaman ko yun pag kunyari naka-primera ako tapos i-under ko, malakas ang hatak ganyan yung ball gun. Pero hindi tulad dito sa mga inline 4 na medyo parang sporty na to sa mga sports bike yun. Oversquare ang tawag yata dun. Kung di ko nagkakamali, baka mamaya kasi nakalimutan ko na yung binasa ko alam nyo na.
So yan, over square. Yung mas malaki yung bore kaysa stroke naman baliktad. Mas malaki yung diameter ng cylinder, ng piston kumpara doon sa stroke. So yung stroke niya siguro mga mababa lang, ganyan lang. Compared doon sa mga between o yung sa Vulcan S na inline 2 na talaga mahaba yung kanyang stroke. Yan. So yung mga over square na yun na mga piston is yun, yun yung mga pang mga duluhan, pang mga duluhan ng malakas nun. Pero compared dun sa mga under square like yung sa Vulcan, dun sa mga yun na nga, basta i-research nyo na lang para sure. Alam nyo na, di naman ako expert. Nakikibahagi lang ako ng kaalaman, di ba? Hindi ko alam kung anong kalsada to, no? Pero nadaanan natin yung paliparan eh. So dulo nito, doon na sa Governor's Drive. Kung hindi ako nagkakamali, dulo nito parang yung ano eh, may Wilcon yata o Home Depot. Basta yun. Basta yung mga nagbebenta ng mga alam mo na, sa bahay, mga cabinet, ganyan-ganyan, mga parts sa mga hardware sa bahay, mga pangkupunin ako na ano. Basta yun na yun. Naamoy ko yung pabango ni Kuya. Bango. Amoy na pang malakasan na. Alam mo yun? Yung kadalasang pabango ng mga tito natin. Ito na nga yung kalaban natin. Medyo kumukulimlim. Deads. Game over. Wala tayong dalang kapote. Oh my god. Ito na nga. Nagbaka sakali na naman ako na hindi raw ulan. Ito na nga. Wala tayong dalang kapote. Kaya pag umulan, yari tayo. May dala pa naman yung laptop. Ayoko dyan. Ako delikado. Mas matop balance ako. Nako. Kailangan natin magmadali kasi ulan. Kaya napapasingin na tuloy ako eh. Kaya tayo akong sumingit. Ginagawa ko lang to sa mga scooter do sa MIUI ko. Actually galing akong Caloocan 2 days ago. Chinek ko lang yung mga tindahan ng motor, na mga tindahan pagkalaki-laki. Talagang madami kang pagpipilian, mga pang motor talaga. Mostly mga pang scooter. Talaga lalaki ng mga tindahan nila. Kumbaga, kung mahilig ka sa mga motor, nako, matutuwa ka sa lugar na yun sa Caloocan. Actually nagpunta ako sa 8th Avenue kasi may binisita ako ron. And then doon sa kalsada doon sa may bandang looban, napakadami tindahan na lalaki. So tumingin ako ng gulong para doon sa Mio. Bala ko kasi yung parang pang enduro, pang adventure. So ano nga ba yun? Corsa ba yung tawag doon? Basta abutin daw ng 4,000 plus, 4,500 pares. Di ba mahal yun? Kasi parang alam mo na, hindi gusto kong gawin doon sa MIUI 125. Parang gusto ko siyang gawin pang pang mga malayuan, diba, pang akyatan sa mga bundok-bundok. Putsang ina. Ay 125 na ginawa pang enduro. Pwede naman bakit hindi? Diba? Pwede naman Saka talagang maasahan ng MIUI 125. Nako, napakatibay nun. Kahit di mo lang isa ng hindi, wag yung gagayahin yung ginagawa ko. Minsan nakakalimutan ko yung palitan ng langis yung scooter ko. Minsan mga 6 months, minsan more than 6 months, pero okay pa din. Bad yun, bad. Kawawa naman yung motor, kawawa yung engine nyo, pati yung mga gears nyo, kawawa. Hindi ko pala na-adjust yung aking suspension. Naka-adjust sa soft kasi gusto kong babahaan, kaya nilambutan ko yung yung suspension nya. Pero nung nag-startol ako, nararamdaman ko parang hindi ko makapit yung gulong. Parang tumatalbog ako sa kalsada alam mo yun. So siguro pag-uwi na lang.
And then pag napakabit ko na yung lowering kit ko, next week doon sa may EA Ninja, dahang hari, doon kayo magpaayos. Okay doon, mura doon. Saka madalas naman may mga available parts sila. Doon ako bumibili ng mga parts, lalo na yung sa mga naging motor ko dati. Doon talaga. Kaya Kawasaki for life. Kasi unang una, malapit yung mga paggawa ng Kawasaki big bikes. Saka pyesa, di ako maubusan ng pyesa, di ako mahirapan maghanap. Palaging merong available doon sa Kawasaki Alabang. And then doon sa EA Ninja, actually yung EA Ninja, pag wala sila, doon din sila kumukuha sa may Kawasaki Muntinlupa pala, hindi pala Alabang. Doon sila kumukuha ng pyesa. Kaya ako Kawasaki for life. Kawasaki for life. Papaso. Delicates, biglang tatawid. Alright, so ito na yung sinasabi ko, paliparan dulo, makita yung save mo, kakaliwa ko dyan. Pero kung gusto yung pumunta ng Tagaytay, pwede ko yung kumanan dyan. Governor's Drive ba tawag ng kalsada na to? Hindi ko sure, Governor's Drive yata eh. So kaliwa tayo, ingat kayo rito kasi hindi gumagana yung traffic light dito. Minsan meron dire-diretso na sasakyan, magugulat ka na lang. Oh. Yun, medyo nakaiwas na tayo sa traffic. Pero maraming trucks dito ha, ingat kayo rito ha. Maraming truck na dumadaan dito. Yun oh. Saka yung kalsada rito, daming mga pothole. Kaya ingat-ingat. Mamaya pag-uwi, kung may time pa or kung hindi ulan, dadaan ako sa Yamaha Daang Hari. So tingin-tingin tayo ng motor. Tingin tayo ng NTO7. Yung matagal ko nang gusto na NTO7. Saka yung matagal ko na rin gusto na Yamaha Bolt 950cc Sports. Yung naka all-in shocks siya. All-in shocks, saka Brembo yata yung ano, hindi ko sure. Ito yung mga truck oh. Tapos ang isa pa sa hassle dito, maraming intersection. So maraming biglang tatawid. Kaya wag kayong papeso sa harap ng mga truck na yan. Minsan baka mamaya mawala ng preno, diba, maiipit kayo. Delicates. Kahit maaari, layuan natin yan, hindi tayo bati. After 1 week, kailan ulit ako nakapag-vlog. So sana ma-monetize din tayo, no? Continuous naman yung pag-upload ko ng mga YouTube videos, pati yung mga shorts, diba? Consistent naman eh. So minsan nakakuha ko ng mga subscribers sa shorts. Actually, mas marami pa nga sa shorts eh. Kaya minsan puro shorts na lang ginagawa ko. Ang hirap din kasing gumawa ng ng mga YouTube videos, yung mga long dito, mga long videos, kasi minsan wala naman may content, paulit-ulit na lang. Sabihin, nandito ako sa ganitong lugar, ganyan sa kalsada na to, ito traffic, puro traffic na lang, ganyan-ganyan. Tapos wala namang special na pinapakita sa video, puro instrument panel lang nakikita. Kaya paulit-ulit, tapos puro Manila pa yung binablog, puro Makati, di ba? Dami nang dumadaan, dami na nakaka-experience, di ba? So maganda mag-vlog yung mga bihira lang mapuntahan, yung mga malalayong lugar, di ba? Sa may mountain province, yun ang masarap. Tapos syempre hindi uwian, pangit yun. Dapat yung mga mag-stay ka ng mga 2 araw, 1 araw para sulit. Ako, hirap nun, sakit sa katawan nun. Gusto ko yung ride na enjoy ko talaga, yung pagpunta hindi agad uwi, yung mag-stay ka ng mga 1 araw tapos kinabukasan doon alis. Kasi sayang ni-ride mo eh, diba? Parang pagpunta mo rin, parang iba nagmamadali na umuwi, diba? Yung iba gusto pa mag-stay, dami pang gustong puntahan, pero syempre iba kulang sa oras, diba? Kaya parang di masyado na-enjoy yung ride. Dapat yung mga ride talaga, please mag-stay ka doon sa lugar na pupuntahan, maghanap ka ng
maghahanap ka ng hotel na pwede mong tulugan, di ba? Tapos bandang alas 3 ng madaling araw, alas 4, di ba, kung pwede, kung kaya mo, uwi ka na para malamig. Para pag uwi mo ng bahay, malamig pa rin. Ako, no, umuulan na, maambo na pala. Nako, malakas yung pataka sa helmet ko, pero kaya pa natin yan, kaya pa natin tiisin yan. Huwag tayo magmamadali, delikado. Diyos ko, naka GoPro pa ako. Kaya na nga. Ano nga muna ko ng mga ano nako. Wala bang pwedeng ano dito? Hanap tayo, nakakaya naman. Yun, Dali. Tayo sa Dali. Hindi naman siguro paano muna tayo, babasa yung GoPro ko. Hirap kasi nung ano yun, parkingan, naka-incline. Ano nga, pinulan na. A few moments later. So ayan, nagpatila lang tayo sandali. Medyo tumila na. Masira itong ano ko. Ba yan? Aking zipper. Ay, patay. Hindi ko maano to. Yun. Tara. Hindi na siguro ulan yan ng malakas. Yan, naka-record. Pero hasil, basa yung upuan ko. Siyempre maano sa akin yung ano, tubig. Susi nga pala. Pato. Ticket ba saan to? Sayang to. Mare-reimburse pa yan. Wala tayong pamunas. Ayun, basa. Damn. Sige, okay na yan. Wala natin makarating sa ating pupuntahan. Walang susuko. Yun lang, basa tayo. Ay, nako. Grabe naman tarik nito. Oh my God. Di kaya ng powers ko. Kaya buwela tayo rito sa plat. Hirapan tayo eh. Hindi ako makabuelo. Sige, kaya na yan. Good luck. Ang lamig. Ingat tayo guys. Madulas ang daan, kaya naka-remote tayo. Kaya sa gilid. Yan, mabuhangin ah. Delikado. Wait ba kasi di ako nagdadala ng kapote. Dapat dalawa kapote ko eh. Kaya itutuloy, tis-tis tayo. So kailangan mo pang, ay hindi ko makita. Kailangan mo pang magpatila. So mamaya, sana hindi umulan. Para marami tayong time para
makapag-lomi pa doon sa pinupuntahan naming secret lomi house. Whoops, ang lamig mga kaibigan, pero mahina naman yung patak ng ulan ski. So medyo malapit-lapit na rin tayo. So dito sa kalsada na to may konting twisties. Ito yung gusto ko sa kalsada rito, maluwag. Tapos may konting mga kurba-kurbada. Mas malamig pa pag di masyado mainit, syempre. So, sa darating na August, uwi yung kapatid ko. Nagyaya siya, pumunta daw kami sa Lian, Batangas. So ito, nagdadalawang isip ako kung magmumotor ba ako or magdadrive na lang ng kotse. Diba? Kasi sayang eh, puro kurbada rin eh sa may Lian. Kala mo naman magaling magbabanking-banking eh. Takot nga ako sa kurbada eh. Takot ako. Hindi naman sa takot, nag-iingat lang. Ayoko na mga ganong mga aksidente o sumakit ang ulo ko. Dahil ilang beses rin akong na-involve sa accident. Major accident pa talaga, no? Hindi nyo ba alam, meron ako malaking kagat ng pating dito sa hita ko, sa left side. Actually, hindi naman siya talaga kinagat ng pating. Dahil sa accident ko sa motor, sa unang motorsiklo ko, di ba? Sumip lang ako doon sa Bundia flyover, tapos tapos sinayad ko lahat nung mga nakosling reflector na bakal doon sa gilid. Alam mo yun, pag tinatama ng ilaw yung reflector na plate, yun, tinupi ko lahat yun, dinaanan ko lahat sa gilid. Tapos syempre, di ba, tumupin lahat eh, sinuyod ko nga eh. Kaya nga ito, may malaki akong parang kagat ng pating sa hita. Hindi naman ganun ka ano, pero siya eh, malapad siya eh. Hindi naman ganun kalalim. Lumabas lang ng konti yung buto, di ba? Parang ano nga eh, parang tinanggalan ako ng steak. Alam mo yung steak, di ba? Gano'n yung matatabang mga 1 inch. 1 inch yung ano, yung lapad, no? Tapos 1 inch yung ano, yung taba, tapos malapad. Parang hiniwaan ako ng gano'n sa hita, oh. Kaya may malaki yung tahiri ito. So yun yung pinaka major accident ko. Sobrang sakit. Sobrang sarap ano. Sobrang sakit. Actually ang masakit na part doon yung ano eh, nung tumatama sa hita ko yung mga bakal. Sunod-sunod kasi syempre umaandar ako eh. So sumayad ako sa gilid. Syempre di yung mga reflective plates doon. Yun, tinupi ko lahat doon. Yun yung masakit na part. So parang ano siya, parang sinusuntok ako paunti-unti. Na ano, maraming beses, sunod-sunod pala. Yun. Ganun ang pakiramdam eh. Kasi mabilis siya. Ganun ang pakiramdam, parang sinusuntok ako ng ano, alam mo, nakakanto pa tong kamao. Nakaganon po, nakatusok pa, na parang kinukunyatan yung hita ko. Ganun ang pakiramdam. Tapos nung tumumba ako, yun, pagtingin ko, punit yung aking ano, pantalonski. Hindi, pagtingin ko, parang may laman ah. Parang merong karne ng baboy sa loob ng hita ko ah. Which is yung pala ang aking hita. Yun na yun. Parang ano, tapos nung tinanggal sa ospital, yung pantalon ko, nakabrief lang ako. Syempre, di na ako mahiya dun. Parang ano na ako yun eh. Parang alam mo na, wala na ako sa ano. Kahit nakabrief lang ako dun, daming tao na sa emergency room. Nakita yung bolos ko. Yun. Nakita ko, kulay red, parang karne ng baka. Karne ng baka na nakalawit. So, yung doktora, tinatahi niya, di niya matahi eh. Di niya alam pa paano tatahi, napakalaki. Sa tingin nyo, ganun kalapad, mga ganyan. Sa tingin mo, mababanat mo na sinulid yun, hindi. So ang ginawa doon ng doktor ko, nilipat ako sa ibang ospital. Binaanat, kumuha ng napakalaking sipit, parang plies bed. Binaanat, pinagdikit yung dalawang dulo, tapos sila kinastapler. Tapos, ang ganda. So yan, ingat lang tayo guys. Dahil di natin alam mga aksidente. At marami pa akong aksidente na involved dahil sa motor. Kaya mag-iingat tayo. Oh my God! Dahil sa aking pagiging kamote before, yun ang aking napala. Kasi kamote nga eh, di ba? Kamote, di ba? Hindi iniisip yung ano, yung safety o yung disgrasya, basta makapagyabang lang.
Alam mo yun? Yun. Teka, umuulan na naman, kaya kailangan bilisan ko. Yung walang ibang iniisip kundi magpasikat, mga kamote. Di ba? Di ba kayo nahihiya? Di ba kayo nagsasawa? Paulit-ulit na lang banking ng banking. Alam mo kung hindi lang delikado, hindi ako magiging against pero delikado kasi ang dami madadamay. Tapos paulit-ulit na lang banking sa isang spot na yun, sa isang corner na yun, di ba? Alam mo na, parang napaka-responsable. Tapos pinipilit yung sobra. Oo nga, may magagalit na mga mahilig mag-banking. Oo, totoo yan. May magagalit talaga. Pero sa akin, ang pinaglalaban ko lang, yung ano sana, yung iwas disgrasya. Diba? Tapos ang bibilis nyo pa. Buti ba sana kung walang napapahamak na iba eh. Sige, wala na akong pakialam. Pero against talaga kasi natatakot ako sa kahinat na ng mga ganun. Sa akin madadamay nyo. Diba? Tuwan-tuwa na kayo sa mga pinaggagawa. Hindi nyo gawin sa racetrack yan. Diba? Sorry medyo nagagalit ako kasi ganun talaga yung feeling ko, lalo na pag puro simple lang yung nakikita ko dun sa sa video, paulit-ulit na lang baki-baki, hinawakan nyo okay lang, sige masaya kayo. Pero hindi, sorry talaga kasi agis talaga ako ron. Hindi maganda pa paano ka mag-anak nyo yung magdadrive dun o kaibigan nyo, diba? Siguro yung mga nakakaintindi, maintindihan ako. Oo nga, nakakaintindi nga eh, kaya maintindihan talaga ako. Pero agis talaga ako ron. Please lang, mag-iingat kayo sa kalsada para walang madami rin ibang tao. Malay ko baka mamaya sobra ingat ko, ako pala yung ma-aksidente, hindi ma-champion ako na kamote rider, diba? Pangit talaga, nakakatakot. Nako, di ko alam ang term, pero malamang may magagalit sa akin ng mga kamote kasi alam mo lahat ng pwedeng, nako, ewan ko ba. Sige, bahala na kayo. Basta mag-iingat na kayo guys. Ingat lang po. At mahirap na. May mauwian pa kayo mga pamilya sa mga bahay nyo. O sige, dito na lang. Mamaya na lang ulit. Ito. Guardia. Sige, bye bye. Grabe, basa GoPro ko. Teka. Susi ko. Pasok muna tayo guys. Madulas puruan. Dito na tayo guys, loob. At mabuti hindi umulan, pero mabuti hindi rin patuloy. Yun ang tamang salita. Ito putik nyo. Putik kaganina ay linis ngayon. Puro tekpo. Tara. So baring ko na to. Kita-kits. A few moments later. Tara, kain muna tayo. Gutom na ako eh. Puntahan natin yung kinakainan kong lomi dati. Sila mamig na yung makina ko. Ba't gano'n walang reading ng temperature? Yun. Tara. Kain muna tayo. Kakain lang sir. Ha? Babalik. Kaya lang tayo. Doon tayo sa
Si ate, bigla-bigla na lang sumusugod. Tama ba to? Daharo fried chicken. Hanapin natin yung may kainan pala rito. Pero doon tayo sa ano, sa Lumihan. Medyo nakalimutan ko na yung daan eh. Pero tabing kasi ito, kakaliwa yata tayo rito. Kakaliwa tayo. Yan. Ito na kaya yung main road. Oops, ito may kable. Yan, diretso tayo. Kasi alam ko doon pa sa kabila eh. Ba to eh? Hindi ko na maalala. Dito yata. Kaliwa pa tayo. Kung hindi, di balik. Oh ha. Ay, hindi nga. Hindi rito yun. Hanap tayo ng paglilikuan. Mahirap pag maniobra, masikip. Naligaw na. San ba? Sige, diretso ka na. Pwede naman tayo umiikot eh. Doon yata oh. Ang dami kainan dito. Puro mga chicken. Ayun oh, may mga merienda. Ito yata eh, diretso pa. Hanapin natin. Nandito lang yun sa ano, sa left side. Hanapin natin. Lomi. Ayun. Ito na. Ano ko na. Ito na yung kainan. Lumutan ko. Ikot tayo. Tayo kumain. Ito kami kumakain. Tayo sa Batangas Lomi House. Yan. Tanggalin ko muna yung helmet. A few moments later. Tara, solve. Sa halagang 117, meron ka ng isang special. Saan ba tayo? Special na lomi na may lumpia, meatballs, itlog at chicharons. Tapos may kasama pa Mountain Dew, yon soft drinks.
117 sold na rin. And then sobrang lapot ng lomi nila. Okay din, masarap din. So yun lang. Nakaka-enjoy siyang kainin. Nag-enjoy din ako. Masarap din. So kaya lang naman ako bumalik doon kasi yun yung malapit na may special lomi. Kaya pumunta ako doon. Pero subukan nyo rin, try nyo rin dito sa may Purificación Carmona, yung special lomi na kinainan ko kanina. Masarap siya, masarap. Oops, dito tayo. Samba. Oops. No entry daw, one way. Saan ba yung ano? Doon yata, balik nga tayo rin. One way. Gusto ba yun? Ikot nga tayo. Ay nako, dito tayo galing eh. Pero anyway, malayo to. Ikot tayo. Pag diretso ko to, malayo yung ano namin. Ano ko pala. Kaya tayo sa kabila. Balik na lang tayo ron. Medyo napaaga yung aking ano eh, pag left turn. Nalito na ako. So no entry daw. Tama ba? No entry dito? Sir, okay lang po dumiretso? Okay na dumiretso? Okay lang. Tara. Pwede raw eh. May nakalagay kasi no entry, so ako nagugulan ako. Pero ang sabi pwede naman daw dumiretso. O diba? Nagtanong naman ako eh. O yan, dito na tayo sa ano, sa pinanggalingan ko. Ay, may kainan pala rito, hindi ko alam. Pero at least kahit gano'n pa man, napuntahan ko yung kinainan ko dati. Masarap siya, oo. Alangan namang sabihin kung di masarap. Binilag ko pa. Hindi, masarap siya, promise. Tara, let's tuloy tayo. Tuloy nyo, kinakabahan ako kasi sa posisyon ng aking exhaust, nakapatingala siya yung butas. Ito, teka. Ayan o, para pag uulan, edi salon-salo. So pag napuno yan, dire-diretso yun dun. Anyway, kami na lang. A few moments later. Ginabi na tayo mga kaibigan. Nagbabalik. Duncan ride. Oh my god, sana hindi tayo mahirapan pag-uwi. At ayokong nagbi-big bike ng gabi kasi mahirap ang visibility. Baka mamaya may madaanan tayong bato at delikado. Malaki ang motor natin dala. Uwi muna. Pero di pa doon natatapos ang aking trabaho dahil may pupuntahan pa ako. So iuwi ko muna tong si Green Matching sa bahay, and then magkokotse ako. Pupunta ako sa bahay ng magulang ko para sundin yung aking anak at malapit na ang kanilang pasukan. Yan, lagay ko nga itong cellphone sa bag para walang nakasiksik sa aking bulsa, para presko ang ating biyahe, komportable. Start. Yo! Na-miss ko tong Green Matching na to. Si Green Matching na pangalan ng big bike na to, Green Matching. Dati kasi pag naggagawa ako ng mga reels, ang padalas ko nilalagay Green Machine. So naisip ko gawin na lang siyang Green Matching. Yan ang pangalan niya. Corny, no? Anyway, tara na para uwi na ako sa aking bahay. Teka, isin ko nga itong helmet ko. Galing, parang parang Ducati inspired yung motorcycle. Then malamig yung motor natin. Hintay-hintay lang tayo sandali. Hindi naka-record ba? Baka mamaya di na naman naka-record. Sayang na may laway ko. Yo! Teka, yung wallet ko nga pala. Nakausli sa aking Isin ko nga.
Ayoko may nakalagay sa mga bulsa ko kasi nirita ako eh. Make sure na nailagay ko sa loob. Dahil pag nahulog yung wallet sa bag, yari. Ay naku, napakasikip. Oh my god, tagal naman. Tagal mag-warm up, 45 degrees. Dumi ng motor ko. Baka ganina 10,001 yung odometer, ngayon naging 10,033. So mga 32 kilometers pala yung biniyahe ko. 32 kilometers, malayo rin pala. Pero do sa rutang dinaanan ko, mga wala pang isang oras. Paliparan yung daan from Bacoor to Carmona. So tutuwa ako noon, naka 50% pa pala yung aking battery. So medyo marami pang time para magdaldal habang bumabiyahe. Yan, 58. So hintayin natin mag 60 para ma-reach natin yung kanyang operational temperature. Yan na, oh, ha. Ayun, tara. Let's go. Naka-neutral, no? Ano ka ito, helmet ko? Sige, tataas ko yung tataas ko yung visor para makita ko yung daan kasi naka-tinted to eh. So medyo hindi nyo ako maririnig. Okay, sir. Ang lamig. Sana hindi umulan. Ay. Wala akong kapote. Kaya kailangan medyo magmadali tayo, pero safe. 31 seconds. Dadaan yata si kuya. Hindi siya makadaan yung narangan. Dito nakakatakot eh, kasi puro mga trucks. Baka mamaya may biglang dire-diretso na truck dun. Huawei aso. Sakit sa mata. Mga alikabok. Di ko may bababa yung visor. Okay. Kasi di ko makikita yung daan. Inabot na ako ng gabi. So relax lang. Di kailangan magmadali. Dito lang tayo sa linya natin. Ayan. Oh, may truck pa sa gilid. So, tayo kailangan magmadali. Mahirapan tayo. Sige, may dumidiretso sila. Di ba gumagana yung traffic light? Ba yan? Wow. Wow naman. Bibili sila, mga kaibigan. Dito lang tayo sa gilid. Nakatakot eh. Ayan, hirapan ako. Magdadahan-dahan na lang ako kasi binaba ko yung visor para nasakit sa mata eh. Dami alikabok. Oh my god. Anak ng teteng. Di pala ako naka-record. Sarap pa naman ang kwentuhan. Oh my god. Sayang. Tara na, makauwi na nga. Sarap pa naman ang kwentuhan kaganino. Di naka-record. Kaganina kasi nalobat ko sa may Carmona, tapos nagpalit lang ako ng battery. Pinindot ko, kala ko nagre-record. Naka-photo pala. Iyak. Pero anyway, hindi na-record, okay lang. Kukwento ko na lang ulit. So ganina nga pala, dumaan ako sa may Villar City, napakadilim. Tapos napakalamig, pero enjoy. Na-enjoy ko. Kasi wala akong kasabay eh, napakaluwag ng daan. Yung nga lang madilim, hindi ko makita eh, pero sarap. Sarap palamig. Nag-enjoy ako sa lamig. Medyo nakakatakot, parang parang alam mo yun. Ang dilim-dilim, parang sobrang dilim, tapos sobrang lawak. Parang may manananggal na lumilipad sa impapawid na parang tinatarget lang ka na. So nandito na tayo ngayon sa may Molino Road ulit. Time check 21:22 or alas 9:22 ng gabi, mga kaibigan. At ganina medyo nakakapagod doon sa may Carmona. Napakaraming truck. Grabe. Kaya nung napasok na ako sa may paliparan yun, medyo na-relax na ako kasi ayoko na magpatakbo ng sobrang bilis at gabi.
Tapos di ko pa maibaba yung visor kasi nakatint. So lahat ng alikabok sinalo ng mga mata ko. So yun, sana naririnig nyo ako. Medyo maingay kasi nakabukas tong visor. Alright, medyo nagugutom na ako. At natunaw na yung lomi na kinain ko kanina sa Carmona na napakalapot. At mayroon mga meatballs, lumpia, itlogs, ano pa ba? Diba? Maraming sibuyas at may sili pa. Tapos may chicharrones. So, okay naman siya. Yung mga nasa Carmona, yun, pinupuntahan yung mga yun. Pinupuntahan yung kainan na yun. Talaga. Food trip vlog. Oops. Ambulance. Tumabi tayo. Tumabi tayo. Sana makarating sila sa destination ng safe. At alam nyo na, ambulansya, may emergency. Kaya palagi natin bibigyan sila ng daan. So pag uwi ko nito, di pa doon natatapos sa aking biyahe. Pupunta pa ako sa Parañaque. Susundin ko yung anak ko. Magkakotse na ako, no? Gabi na kasi. Sundin ko yung anak ko. Sa mga manonood, mga nag-stay, maraming salamat sa panonood nyo sa aking video. At makakaasa kayo na patuloy akong gagawa ng mga magagandang videos na magugustuhan nyo. Sana nga magustuhan nyo, no? Syempre, hindi naman tayo ganun ka-expert at mga bago-bago tayo sa vlogs. Pero kahit ganun pa man, gagawin natin ang the best natin kahit busy sa trabaho. Sinisingit pa rin natin yan. Actually, alam nyo guys, papasok pa ako sa school. So, nag-aaral pa rin ako kahit may trabaho na ako. Tagal na ako nagtatrabaho. So, continuous learning pa rin. Continue learning kahit anong edad mo, hindi doon natatapos, diba? Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat nabubuhay, pwede mag-aaral, huwag kayong mahiya. So ako nag-aaral ako kasi meron akong gustong tapusin. So kahit busy tayo sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga trainings, pinipilit ko pa rin gumawa ng vlog. Kahit mahirap, kinatsaga ko talaga yan. Kinatsaga ko yan. Kaka-edit, kinatsaga ko yan, pa-edit-edit. Minsan, 4 oras ako nag-edit, di ko na namamalaya, tagal ko na nakaupo. Sumasakit na yung likod ko. Pero mahalaga para sa akin is makagawa ng magandang content, di ba? Kahit medyo boring, di ba? Boring. Pero di ko na iniisip yun. Ang mahalaga masaya ako sa ginagawa ko. Parang libangan ko na to, di ba? So natutuwa ako, may mga nanonood para may kakwentuhan ako, di ba? Meron akong imaginary friend habang nagbablog, habang nag-ride. So di ako naiinip. Nakakatawa. Magandang siya, therapy, promise. Mag-vlog din kayo. So ganito na lang, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe at hit ang notification bell para magkaroon kayo na info sa mga bagong videos. At hanggang dito na lang mga kaibigan. Peace.